maintindihan namin, ma-apply namin, at mag-forward ito sa amin, the life of Gideon. Maraming salamat. Be with us. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, and be seated please. Gideon's inconsistent testimony and witness. Our message is about Gideon's inconsistent testimony and witness. Alright? Inconsistent life, pride, idolatry, ang ato makita diri sa life ni Gideon. And also, is that this afternoon, let us check our consistency in the service for the Lord. Alright, now when we talk about consistent, what is consistent? When we say consistent, that is constant, unchangeable. That is the word consistent. Pag sinabi mo consistent, tuloy-tuloy, non-stop. For example, pag sinabi mo bawal ito ngayon, bawal bukas, bawal next month, bawal next year, hanggang namatay ka, bawal. Di ka nag-change, that is the word consistent. Di ka nagbago. And this afternoon, opposite ang life ni Gideon. Inconsistent. Makita natin chapter 7 records the victory of Gideon. Nanalo sila sa gira. Ang dami nilang kalaban. Midianites versus 300. And by 300, ibigay ni Lord Brad ang success. Kasi nandun yung, nakita niya yung potential kay Gideon. 32,000, gireduce 22,000, i-minusan, naging 10,000, and then sabi ng Bible, marami pa rin gireduce ng gireduce. Kasi sabi ng Diyos, pag nanalo kayo, maybe sabihin nyo someday dahil sa kakayanan namin, dahil marami kaya. Kami, dahil sa lakas namin, that's why, i-reduce ng Diyos from 32,000, naging 300. Doon sa ano. But in 300, ibigyan sila ng victory ng Panginoong Diyos. So, fast forward tayo, nanalo sila. Nalipon nila yung kalaban. Nalipon nila yung mga Midianites, mga kapatid. Napatay nila yung king of Midian. Now, chapter 8, nagkaroon na ng peaceful. Peaceful na. Wala nang problema. Ang chapter 8, nagkaroon na sila ng victory, nag-celebrate na sila. But you know what, mga kapatid? Nung nandun na sa moment na si Gideon nag-relax na, nandun na sa moment na stable na si Gideon, wala na silang kalaban, meron na silang na-enjoy na yung prosperity and peace. What happened after dito? So meron tayo makikita, mga kapatid. Okay, Gideon was a man who had an inconsistent testimony and witness. A believer living in an inconsistent life is poor in testimony and will result in leaving a poor legacy in the future. Now, what are the inconsistencies in life of Gideon? Ano ang mga inconsistent na sa buhay? Makikita natin sa buhay po ni Gideon ngayong hapon. Like I said, si Gideon, no doubt, he was a saved man. He was a Christian. He was chosen by God to lead Israel and to lead the Israelite people from the oppression of the Midianites people. He became a leader of Israel, and yet there was a point in his life, a chapter in his life na naging inconsistent siya. And makita natin naging downfall niya, mga kapatid. Tingnan niyo po ang verse number 24 and 26. Number 1. 24, and Gideon said unto them, I would desire a request of you. Meron siyang request. Anong sabi niya? I would desire a request of you that you would give me every man the earrings of his pride. For they had golden earrings because they were Israelites. At anong sagot ng mga tao? 25. And they answered, we will willingly give them. And they spread a garment and did cast therein every man the earrings of his pride. Number 1, inconsistency of Gideon. Number 1, he demonstrated greed. He demonstrated greed.
Ano yung grade? Hindi grade na grado ha. Grade po yun. Iba yun. Grade. Ito grade. Grade. Ano din? Pagkadalo. Pagkadalo. Hello? Anong grade quiz niya? Sabi niyo mga kapatid, hindi po ba na ibigay niyo yung mga erase ninyo? Ibigay niyo po sa akin. Kailangan ko yan. Gusto ko yan. Ibigay niyo yung mga erase. At bukod pa doon, sabi ng Bible, kasi yung mga earrings nila made of gold. Mga ginto talaga ba? Hindi lang ano tawag doon? Yung mga tutin lang. Hindi talagang pure talaga ito na gold. At alam niyo kapatid, during that time, pure ang gold. Ano bang pinakataas na kinang gold? 24? Alam niyo, mayroong mas mataas dyan. Yung grade E. Talagang napakagandang quality talaga na gold. Yun ang gold. During the time of Gideon. Okay? First class talaga na klase na ginto. Hindi 20K, hindi 15K. Talagang napakataas ang kalidad. At alam niyo, sabi dito ng Bible, gaano kadami ang gold, sabi ng Bible, tingnan niyo po. Ang verse number 26. And the weight of the golden earrings that he requested, earrings pa lang ito yung aritos pa lang ito that he requested was 1,700 shekels of gold. Ano daw? 1,700 shekels of gold. Now, i-convert mo ito sa kilos, mga kapatid, ito i-convert mo itong 1,700 sa kilos. This is about 19.7 kilos of gold. 19.7 kilos of gold. Yan ang bigat sa mga earrings. Mga earrings na kanyang request. Pure gold. Gold lang ba ang tanong? Gold ang maghihingi niya? Tingnan nyo ano pa. Meron pa. Sabi ng Bible, sabi dito, golden earrings. Verse 26, and the weight of the golden earrings that he requested was 1,700 shekels of gold. Beside, mayroon pang mga ornaments. Ano pa? Collars and purple raiment that was on the kings of Midians, and beside the chains that were about their camels' necks. Kating ornaments naman, ito yung para mga pusiras. Tapos yung collars, mga pindan, malalaking pindan. Tapos nung una, ang laki ng pindan, hindi lang yung atin dito pindan ng babae. Pag pindan nung una, talagang unlimited. Kasi rich sila in gold. Ganun ba naghihingi niya? Besides, may mga magagandang damit pa. Ganda pa ng damit. Ipamigay sa kanya. In fact, sabi ng Bible, naglatag ng tila, malapad ang tila, tapos yung mga tao, inagtatanggal yung earrings, yung mga necklace nila, ornaments nila, tapos gilagay doon mga earrings, lahat ng mga ano. Tapos, sabi pa doon, yung nakita nila, o nakuha nila ng mga camel, may ano pa. Kasi nung una, yung mga official nung una sa gera, malaman mo na official sila, ang kanilang camel, mayroong kurintas, may necklace, pati ang kanilang camel, nilalagyan ng kurintas. That signifies that official ito, officialis ito, major, general, captain, yun ang camel nila. Pati camel, mayroong mga necklace. Pati yun, walang pinarampas si Gideon, kinuha, pinamigay doon sa kay Gideon. So ano po yan mga kapatid? That is greediness. Na ano siya sa greed? Gusto niya. Nagiging sakim. Nagiging selfish si Gideon. Di siya nakontento na ang victory. Mga kapatid, na-experience niya pero nandun pa rin. Gusto pa rin niya ang material na bagay. I-accumulate niya yung material na bagay. Gusto siya magkaroon ng ganitong bagay. Well, hindi po masama magkaroon ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen? Don't get me wrong. Please. Pero yung excessive, na hindi na in a godly way, nag-accumulate mo yung bagay, mga kapatid, sabi ng Bible, that will be considered greed o greediness.
At mag-ingat tayo doon sa greediness. May warning po ang Bible about greediness. You know what? You remember what happened to Achan? What happened to Achan? Sabi ng Bible, huwag niyong galawin. Ano nang makita niyo? Ano yung makuha natin na spoil sa gira? Huwag niyong gawin, huwag niyong galawin, huwag niyong nakawin. Lahat na bagay, inalagay sa treasury house, yung storage room nila, doon sa temple. Walang gagalaw. Pero ano nangyari kay Achan? Nung nakita niya, when he saw it, he coveted it, and he took it, and he hid it. Nakita niya, nagnasok siya, kinuha niya, itinago niya. And you know, anong ending ni Achan? Amen? Nakita natin ba, nalaman natin, ang ending, anong nangyari sa buhay ni Achan nung nilabag niya ba ang utos ng Diyos. Namatay siya, pamilya niya, lahat pinatay sila dahil sa greed, dahil ninakaw niya yung weight of gold. So greediness. Ayaw ng Diyos na maging greedy tayo. Ito ang downfall ni Gideon. Hiningi niya. Hindi siya naghintay ibigay sa kanya. Sabi niya, I have requested. Sabi niya 24, and Gideon said unto them, I would desire a request of you, that you would give me everyone, take note, every man the earrings of his prey. At alam niyo ngayon mga kapatid, ang greediness, hindi lang ito picture sa material na bagay. It could be position. Notice kayo ngayon, may mga politiko, baba. Ayaw na bitawan, was sa politiko. Pag wala na siya sa posisyon, ipasa sa asawa. Pag hindi na sa asawa, ipasa naman sa anak. Kung hindi naman ang anak, ipasa sa pamangkin. Kung hindi naman pamangkin, basta malapit na sa pamilya. Kung hindi na pwede sa pamilya, ipasa sa edo, ipasa sa kuring, kung hindi pa lang, para takbo nila yung kuring nila. Huwag lang magpunta sa iba yung posisyon. That is greediness. Sila lang. Alam natin yan, dati Maguindanao, yung monopoly ba? Dynasty ang tawag doon. Sila lang. Balik-balik lang. Congressman yung tatay, mayor yung anak, ang asawa, gobernador o congresswoman. Ganon. Great composition. Mga taong ganon. At alam natin ngayon, filing now of COC. Diba? May mga tao na talagang sa king, ayaw bumaba. Gusto sa power, gusto ma-maintain ang connection, gusto ma-maintain ang power. Kaya nandun. Meron na daw sa Senado, 24 years na, gigawa ng trabaho, gigawa ng income, ang pagiging senador. Imagine, 24 years. Baba lang ng isa, tapos isang term lang, balik na naman. That is greedy. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, kasi baka di natin alam na nandun na tayo, pasok na tayo doon sa criteria na naging greed na tayo. At ang Bible is very solemn. Ang warning niya, Ephesians 5:5, book of Ephesians, ano sabi niya Apostle Paul? Ephesians chapter 5, Ephesians 5, verse 5. Anong warning dyan, Brad? For this you know, that take note, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man. That word, underline that word, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Covetous man, sakim, greed na tao, danok. Ano daw mga kapatid? Hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So maliwanag ang Bible, meron siyang warning na umiwas tayo. And several times in the book of Gospel, sabi ng Bible, beware. Beware of covetousness. Beware of covetousness. Huwag tayong maging
magnasa sa bagay na di natin kaya. Na to the point, mangutang ka na lang para magkaroon ka. Dahil nakita mo sa iba, nakita mo kay Brad, nakita mo kay sis, gusto ka na rin. At kahit hirap ka, tagilid ka, halos di mo kaya, gawin mo. That is covetous. At sabi ng Bible, mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Kasi mapapahama ka. Just wait for the right time. Huwag tayong mainggit dahil nakita natin yung iba. Iba-iba ang pag-develop sa atin ng blessing. But to the point ba, kapatid, na kunin mo isang bagay na hindi sa kaparaanan ng Diyos, that is violation in God's law. Mali po yan. Kaya kontento tayo sa bahay natin. Amen? Maging kontento tayo. Kung hindi pa right time ngayon, hintayin natin. Sa income mo ngayon, hintayin mo in the right time. Sa sakyan mo, hintayin mo in the right time. Because I believe there will be a perfect time na ibibigay ni Lord ang desire mo as long tama yung puso mo sa Panginoon. In everything, there is a season and a time to every purpose. That is God's desire. That is God's plan. Maliwanag ang Bible. Mga kapatid. Oo. So dito, he demonstrated greed. Nagiging greed siya. Hindi siya hinihintay. Oh, Gideon, mayroon kami regalo sa iyo. Thank you sa pag-lead mo sa amin. Thank you, nagkaroon tayo ng peace ngayon. Peaceful na tayo. Thank you sa leadership mo. Okay, ito, voluntary namin. Ibigay namin as love gift sa iyo. Mas maganda sana yun, no? Pero sabi niya, mga kapatid, di ba, ibigay niyo sa akin. Akin na lang yan. O, di ba? Siya mismo Wait, kaulat. Baga, na-request siya. Ibigay niyo yan sa akin. Greediness. Blessing mo yan, bigyan tayo. Pero bakit di yung maghingi ka, no? Yung iba pa na nagbigay na lang kasi, kuya, matani kay pastor. Atang na si pastor naman nangayo. Oh, na-pressure ba? Pero hindi ka dito gusto. Pero may tamahin mo, pastor, abi. Good bless na. Naghatag ka, pero hindi preparado naghatag. Iba kasi yung preparado. Kasi yung nagbigay ng preparado, masaya yun. Tapos talagang pinaghandaan. Pero yung brother namin, yung pili ako na lang na. Sige, pastor. Okay, pastor. Yung hirit-hirit to, okay, pero ang damay, obra, pastor. Bakit pag-ibig na taipan ako buwan ba? Brad, salamat, Brad. Si pastor. Gagisila to, Brad, pero gagurog. Kaya marunong naman si pastor, kaya kung di itong nami, ang mapatong iyang taipan ba? Hello, ara kata? Ingat tayo, kapatid. Huwag natin gayahin si Joshua, si Gideon. Sometimes greediness, yan yung magpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Kasi ang greediness, classmate mo yan, magpinsan mo yan sa selfish. Magpinsan mo yan sila sa selfish. Yung makasarili ka ba? Gusto mo. Greed, ingat tayo doon. Kaya ang kaaway gagamitin niya. No? So, greed. No? Greediness does not always speak of money but also on excessive appetite for further goods or food which often linked with selfishness and gluttony. Yan ang greed lang, mga kapatid, pagkadalaw, hindi lang daw na always nag-refer sa material o pera. Hindi yung greed, pagiging dalog sa pagkain. Uy, anak? Bisang busog na, bira? Bisang daw marasuka na, sige. Tudong yapon. Binabira yapon, waswas yapon. Bantay ta sila, amen? Pag mga kainan, mga kapatid, limit lang, control. Minsan nakakadungkot,
Oh, marami tayong makikita dyan, mga pagkain. Iniwanan na lang, basura na lang. Hindi mo alam yung pagluto doon, mahal yung rigados, mahal yung tawag spices, magkano kaya yung bumbay, magkano yung luya, magkano yung ahos, tuyo pa, suka pa. Mahal kaya yun, tapos makita mo, parang gitikman lang, mga magulang warning. Oh, bigyan niyo yung bata yung kaya lang ng bata. Huwag yung bigyan ng marami tapos di pala kaya. Alam mo, minsan ang appetite ng bata at mata, magkaiba. Iba yung appetite ng ibang mata. Gusto ng mata ang appetite, minsan tikim-tikim lang yan sila. Kaya tayo na magulang, tayo mag-control. Sige na, kung kulang ka, bali na sa akin. Hindi yung lagyan mo ang lagyan. Tapos tikman. Wala namang tao na nakita niya na sinamo na, kwaon niya. Usually, pag tao na tikman na yan, ihatag na. Diba? Ganun ba? Medyo practical tayo doon. Tayo bilang magulang. Kasi ginastusan natin yan. Anniversary man yan, Thanksgiving yan. Pira pa rin pinag-usapan dyan na. At higit sa lahat, hindi biro magluto. Kaya sabihin natin, may free pa yan bigay sa atin. Pero may tao ng sakripisyo bago yan naluto. Kaya isipin din natin yung hirap. Kaya i-control natin pagkain. No? Kung anak mo, ano man yan dyan, huwag mong itudo na i-regulate mo, i-control mo. Minsan may mga soft drinks yan. Kunti lang bawas. Tama ba ako? Tama ba observation ko? Dami mga soft drinks yan na kunti na lang. Tapos iwanan na lang. Ano yun yung sobra? Hindi naman yun. Inumin ng mga workers dito, mga young people. No, mga artihan dito. Hindi ko natin na. Bawas na lang. Pwede natin kung butang nila sa pitcher, tapos butangan ayos. Sige. Para mo yung tinay mo na. Bira. Kumayaan lang. No, sayang yung binayaran yung kanabuti, Brad, binayaran. I-conserve natin. Ano yung gluttony. Kung busog ka na, no? Wag. At estimate mo ikaw magkuha ng pagka-estimate. Kaya mo kaya ito? Baka di ko ito makaya, masayang lang din. Sabihin na natin mapunta sa aso, pero hindi intended yun sa aso, para sa tao yun. Tapos ngayon, nagiging siganhan na, nagiging option na lang yung aso kasi mali yung pag-calculate mo. Dapat hindi gano'n, dapat wise. Klaro ba? Tapos, hindi din, basta magkain, medyo pino man daw may mapumak. Hindi na mukbang. Hindi ka, huwag ka mukbang. Klaro, amen? Klaro na kung may mga kasama. May mga unbeliever ka kasama. Tapos, pinong-pino yung unbeliever. Magkuha doon. Tapos ito. Panibong ka pa. Rubong na kayo ng pang. Ano na, basketball? Kung may unbeliever, mas paunahin mo unbeliever. Kung Christian ka, sige ka, sige ka. Amen? Hindi kung black. Grabe ka naman. Gawin ka kakawin sa kasimana. Lalo na pag may kasama tayong mga unbeliever. Alam nyo, nag-monitor, gamasid yan, na-observe sa atin. Dapat testimony tayo. Amen? Paunahin mo sila. Di bali na maunit. Ano mo na ng 5 minutes, maliit ka? O maghintay. Pero naging blessing ka kasi pinagpuna mo sila. Greediness. Ingat tayo. Amen? Si Gideon, mga kapatid, di niya namalaya ang sarili niya. Naging inconsistent na siya. So, iwasan natin pagiging covetous. Sabi ng Bible, ang mga taong covetous ay hindi kailanman, hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ng verse 5, have any inheritance, who is an idolater, have any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Sabi ng Bible, marami yan sila dyan. Verse number 3, meron pa rin dyan, covetousness.
Okay, number two. Number two. Okay? How Gideon became inconsistent? He demonstrated greed. Number two, he led the people to idol worship. Not only he became greed, but also he led the people to idol worship. This is very sad. Look at verse 27. Balik tayo doon sa Joshua. Tingnan niyo po. Joshua chapter number 8. Judges, sorry. Judges chapter number 8. Verse 27. 27. Look at verse 27. And Gideon made an ephod, take note thereof, and put it in his city, even in Ophrah, and all Israel went thither, abhorring after it, take note, which thing became a snare unto Gideon, unto his house. Anong ephod? Anong ephod? Ephod, that is a breastplate, parang plate po yan, na ginagamit lang yan, intended lang yan sa priest. Suot yan, damit yan, na may insignia, na pagpari, para sutanan nila, tapos dito mga kapatid, between dito sa breast, neck, and dito, meron siyang 12 stones representing the 12 tribes of Israel. Suotin lang yan, Brad, sa mga ritual. At sinusuot lang yan sa mga pari. Pag di ka pari, bawal mo yung suotin. Bawal mo gamitin o anything. Kasi secret yun. Sagrado yun na damit. Intended lang ng pari talaga. Pero anong ginawa nito ni Gideon? Nagpagawa siya ng ephod. Di natin alam, di mag-i-mention ng Bible kung isuot niya. Pero sabi ng Bible, and he put it in the city. Parang gigawa niyang dekorasyon. Gilagay niya sa city. And maybe elevated or gigawa niyang estatwa or whatever. Basta doon. Parang dekorasyon. O, sabi ng Bible, at ang mga tao, instead magsimba sa totoong Diyos, doon na nagsimba sa ephod. O, yun ang sabi ng Bible. And they made a puring. Puring means, grabe na simba. O, yan ang natawag puring. Wild na pagsimba. Mali na pagsimba. Ephod ang isimba. Walang kaibahan ba sa estatwa? Walang kaibahan sa mga old religion. Nagsimba kay Baal. Nagsimba kung ano-ano. The reason why nagkaroon ng Midianites, kalaban nila mga Midianites, but because itong children of Israel, they worship the false God. And then they cry to God, Lord, help us, help us. Ditulungan sila ng Diyos. Nagpadala si Lord ng leader. Ang pangalan si Gideon. Gitulungan sila, na-save sila. Nawala yung kalaban nila ng mga Midianites. But you know what? After that, dito, balik, back to normal naman sila. Hindi na sila nagsimba kay Baal dito, but ang isimba nila, ephod. What a sad thing. 25, and Gideon made an ephod thereof and put it in his city. Nilagay niya sa kanyang syudad. Even in Ophrah, doon sa Ophrah. And all Israel, take note, all Israel went thither, abhorring after it. Diba ganun to? After nila na-experience ang grace ni Lord, after nila na-experience ang help ni Lord, after nila nakita ang power ni Lord, paano sila tinulungan, paano sila i-deliver, and yet, after that, mga kapatid, the goodness of God, despite sa nakita nila, ang tulong ng Diyos, you see, they went abhorring to worship the false God. Itong replica. Yun ang sabi doon sa Romans, mga kapatid, na instead i-worship nila ang Creator, they worship the creature. Ang ginawa na, mga kapatid, ang ginawa na, in short, parang Diyos-Diyos, parang estatwa, ang kanilang gisimba, instead ang Panginoon natin. Diyan pa tayo? He made an ephod. A cheese plate to be worn only by the priest. It became an idol that people did not lift their heads on God no more. Hindi na sila. Anong sabi ng Bible
Deuteronomy, there is very clear, there is a clear command of God sa bansang Israel, even before, na dapat silang mag-ingat. Bawat dapat nilang iwasan. Chapter number 4, look at chapter 4, book of Deuteronomy. This is warning about idolatry. Deuteronomy, chapter 4, look at verse 15. Deuteronomy chapter 4, verse 15. Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord speak unto you in Horeb out of the midst of the fire, lest ye corrupt yourselves. There's a warning. Lest ye corrupt yourselves and make you a graven image. The similitude or similarity, the similitude of any figure or any figure, like the likeness of male or female. Ang hitsura niya, lalaki man o babae, in the likeness of any beast, or kahitsura niya sa mga sapat, that is on the earth, the likeness of any winged fowl, or mga ibon na may mga, tawag nito, wings, that flieth in the air, in the likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth. Unless thou lift up thine eyes unto heaven, or titingala kayo sa langit, and when thou seest the sun, makita mo yung sun, and the moon, and the stars, even all the hosts of heaven, shouldest be driven to worship, i-worship you yun, them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven, under the whole heaven. But the Lord hath taken you and brought you forth out the iron furnace, even of Egypt, to be unto him people of inheritance, as he this day. Mga kapatid, verse 40, jump tayo, verse 40. Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments, which I commanded this day, that it may go well with thee, and with the children after thee, and thou mayest prolong thy days up upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. So church, mga kapatid, ito po yung warning. Back in Old Testament time, sa time po ni Moses, na pinagbabawalan talaga ang children of Israel na mag-ingat po sila. Na umiwas sila sa lahat ng bagay na kanila pong sasambahin. Sabi niya, umiwas kayo sa mga bagay na kasing katulad. Yung mga ibon na lumilipad, yung mga bagay na gumagapang, at saka baka one day titingala kayo sa langit, makita yung bituin, yung mga araw, at yung buwan, at sasambahin ninyo. Huwag na huwag ninyong gagawin. Yun ang bilin ng Diyos at pinagbawal ng Diyos. Mariing pinagbawal na huwag kayong magsabi. Sapagkat ang tunay na Diyos, sabi niya, ang Diyos na tunay ay hindi pumapasok sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit, and they that worship Him as Spirit and in truth. Book of Psalm chapter 115, sabi na, meron silang mata pero hindi nakakakita. Meron silang ilong, but hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga bibig, subalit di po sila nakapagsalita. Meron silang mga kamay, subalit di po nakakahawa. Meron silang mga pa, but hindi po sila nakakalakad. Kaya nga sila po binubukat. At sino mang magsasamba sa Kanya ay katulad din sa Kanya. Maliwanag ang Bible, Psalm 115. May ilong di kasimot, may mata hindi kakita. May mga talinga hindi kabatik. Dapat umiwas tayo, kapatid. Bawal mag-worship sa buwan, bawal mag-worship sa araw, bawal mag-worship sa bituin. Sabi ng Bible, idolatry. Ang basaklap dito, nakita nyo? Nakita nila gaano sila tinulungan ng Diyos. Nalipo nila, imagine, ang dami nilang kalaban, mga kapatid. Samantala sila ay 300 lamang. Tinulungan sila, nanaig sila. But this time, they turned their back and they worship the false god. Di ba insulto sa Panginoon? Diyos tumulong sa iyo, tapos ngayon ibang pinasalamatan mong ibang sinamang. Idolatry. He led people to idol worship. Diyan ba tayo?
Makinig, Christians. Hindi ibig sabihin na wala ka ng estatwa, ribulto sa bahay mo. Wala ka ng idol. Hello? Yes, maybe wala ka ng idol. Pero pag ang trabaho mo, lagi mong ginagawang kapatid dahilan na hindi ka magsamba, that is your idol. Kung meron kang girlfriend at yun ang dahilan na wala kang time at makapagsamba sa Diyos, that is your idol. Kung meron kang ligo at that is your dahilan na hindi ka makapagsamba, that is your idol. It could be labahin, that is your idol. Na hindi ka makapagsamba sa Diyos, ginagawa mong dahilan. You are idol worshiper. Amen. Maraming Kristiyano ngayon, wala na si San Vicente Ferrer, wala na si San Antonio de Padua, wala na si Immaculada Concepcion, wala na si Virgin sa Regla, o sino pa ng mga Virgin dira, ha? Na mga, ha? Hello, amen? Santa Elizabeth, Santa Filomena, Santissima, sino pa ng mga santa dira? Pero kapatid, kung wala kang oras sa Panginoon, you are idol worshiper. Cellphone mo, lagi mong ginahawakan, ino-open mo lang ang time sa Biblia, you are idol worshiper. Marami ngayon dito, idol worshiper. Ang Diyos niya, si Mr. Gadget, si St. Gadget, si St. Facebook, si St. Bantay ta dira. Kaya baka na idol worshiper na kita. Anything na magkuha ng oras mo sa Panginoong Diyos at mag-compete sa Panginoong Diyos na si Lord instead number 1 na number 2 na you are idol worshiper. Busy ka na sa trabaho, busy ka na sa gardening, hindi ka na maka-permitting, busy ka na ka-drive, kada mo pasayro, birada, sayang income. Mga kapatid, idol worshiper. Bantay ka, brad. Damo ka na customer, kada yung biting parang. Damo customer, damo kayo. Kapatid, idol worshiper. Hello? Brad, bantay. Kristumanon. Brad, diba ka, dahan-dahan, di mo na malayan, naging idol worshiper ka na. Is that good? Is that bad, mga kapatid? Magkahanap buhay ka. Kailangan tayo maghanap buhay, tama? Kaya ang tao di maghanap buhay, tamad yan. At galit ang Diyos, mga taong tamad. Pero dapat i-balance natin lahat. Dapat balance yung ating buhay. Balance ang iyong spiritual life, balance ang iyong material life. Di ba din pinisita yung trabaho? Sige tayo simba, walang trabaho, walang kaununta. Di ba pinisita yung trabaho, may simba, may spiritual life. Hindi balance. God wants us to be balanced in everything. Yun ang punto dyan. Pag sa Diyos, pag oras ng trabaho, pag mo i-mix. Amen? Idol worshiper. Si Bibyo. Inconsistency. Beware of idolatry. Leviticus 19:4. Leviticus 19 verse number 4. Leviticus 19 verse number 4. Let's read please. Leviticus 19 verse 4. Ready, go. Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods. I am the Lord your God. Maliwanag ang warning. Huwag tayong tumalikod, huwag tayong lumayo, at doon tayo magsamba, doon tayo lumapit, doon sa mga Diyos-Diyusan, o gagawa ng mga molten gods yung ginawa, hinulma.
Sabi ng Diyos, I am the Lord, your God. Ako lang ang Diyos ninyo. Dapat natin sambahin, kapatid. Dapat natin sambahin. Kaya umiwas tayo sa mga bagay na posible maging Diyos-Diyosan po natin. Isa lang ang Diyos na tunay na Diyos. Yung nagligtas sa atin at nagligtas sa iyo. Siya lamang ang dapat nating sambahin. Siya lamang dapat nating dalangin at respetuhin. Sapagkat siya ang tunay na Diyos. Amen. Before number 3, Colossians 3:5. Colossians 3:5. Mga kapatid, bago ang number 3. Tatlo lang po ito. Ngayong hapon. Colossians 3:5. Chapter 3, verse number 5. Mortify therefore your members which are upon earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is what? Idolatry. Idolatry. Ephesians 5:5, atras tayo konti. Ephesians 5:5. Ephesians 5, verse number 5. For this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Take note, also, he mentioned the idolater. Young people, warning. Mag-ingat kayo, huwag kayong mag-idolize ng mga unsaved people. Huwag kayong mag-idolize ng mga K-pop na yan. BTS. Blackpink. Pangalan na lang, complicated. May black, pink. Pangalan pa lang. O, meron ngayong counterpart ang Pilipino na Korean, ano pangalan? Ano? Dali, Fred? O, SB8. SB19. O, mabakon mo na. Tapos Christian na, ga-idolize ka dyan. Tingnan mo mga itsura, parang mga long hair na. Tapos yan ang i-idolize mo. Ang masaklap ang iba, grabe. Abid Fanny, Vice ganda. Pastos. Sa kadami ng tao na pwede mong idolize, bakit si Vice ganda pa? Hindi matinong tao yan. Amen. Amen. Anong buhay ni Vice ganda? Sabihin mo sa akin. Yung iba ka idolize, kita mo lang. Liskin. Ano pa dyan? Katnil. Ano ka na kuya? Kristohanong ka. Dapat yung idolize mo itong mga Bible, karakter sa Bible. Yun yung mga dapat mong idolize, yung mga tao na talagang ang buhay nila nagpagamit sa Panginoon. Kahit sa persecution, i-persecute sila, pero nagpapatuloy sila hanggang namatay sila. Yun yung mga tao dapat nating i-look up. Yun yung mga tao dapat, Lord, tularan natin at maka-inspire sa atin. Hindi yung mga walang kwenta na mga doon tayo na-i-inspire. Tapos, avid fan ka pa, subscriber ka pa, ano ka pa dyan, like ka pa yan, napuso-puso ka pa, heart ka pa, may kanalipong. Amen. Idolatry. Gideon's inconsistency. Kapatid, he demonstrated number 1, greed.
What's number 2? What's number 2? He led the people to idol worship. Instead na siya mag-lead sa mga tao sa tamang Diyos, magsamba tayo, sasabihin niya, mga kapatid, dito tayo sa Diyos, ating po nasaksiyan, gano'ng kabait, kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Isipin mo, 300 lang tayo, ang dami nating kalaban, ang lead po natin sila. Kapatid, dito tayo magsamba, magpasalamat tayo sa Kanya, mag-offer tayo ng offering. Pero anong ginawa ni Gideon? Doon nagpagawa ng effort, nilagay sa city, doon nag-worship yung mga. Yun ang manunod. Number 3 and last. Amen? Number 3 and last. He considered himself above the law of God. He considered himself above the law of God. Tingin niya sa sarili niya, mas mataas siya kaysa batas ng Diyos. Anong ginawa niya? Verse 29. Itong malungkot. 29. Balik tayo doon sa Judges chapter 8. 29. Judges chapter 8, verse 29. Verse 29, and Jerubbaal, the son of Joash. Yung Jerubbaal, Gideon pa rin yan. Ibang pangalan niya. And Jerubbaal, which is Gideon, and Jerubbaal, the son of Joash, went and dwelt in his own house. Doon na siya nakatira sa bahay niya. Libi mansion na ito. Anong nangyari, kapatid? And Gideon had 70 sons. Pila yan? 1 score is 20. So 3 score man ito. Pila? 60. 60 plus 10, pila? O 70. 3 score and 10 sons of his body begotten. Sarili niya. Anak, galing sa kanya. Anong dahilan? For many. For he had what? Many wives. Mga kapatid, anong nangyari kay Gideon? He practiced polygamy. Polygamy. Poly means many. Daming kasawa. He lived an immoral life. He practiced polygamy. He failed to live a life of separation. And not only that, mga kapatid, look at verse 21 o 31. Ano pa? Aside, meron siyang wives. 31, and his concubine that was in Shechem. Meron pa siyang concubine. Pulo kadidang. Extra. And his concubine that was in Shechem, she also bare him a son. So meron siyang extra doon, may babae siya, tapos nagkaroon sila ng anak, ang pangalan ay si Abimelech. Abimelech. Merong mga showbiz personality ang daming anak. Si Ramon Revilla Sr., kalimutan mo, Brad, kung ilan lahat, pero parang mga malapit 70. 70 plus 2. 72. Iba-ibang mga babae. Marami siyang asawa. And no wonder ang anak niya 70 plus. Imagine mo. 70 plus. Si Estrada, ganun din. Si Joseph Estrada, marami ding anak, kay maraming asawa. Si Don P, maraming anak, marami ding asawa. At marami pang iba na mga nandun, kapatid. And you know what the problem is that? Yung ari-arian, pag hindi mo equally divide sa kanila, magkaroon ng, you know what, nagkaroon ng conflict. Yung anak ni Ramon Revilla, pinatay yung isa. Nabalita niyo yung una, tapos tumakas, dahil lang sa mana, pinatay ang isang kapatid. Half-brother ni Ramon Revilla. Yun ba ang consequences pag marami kang anak sa labas?
Si Gideon, 70 ang anak. Plus, may isa pa, si Abimelech, 71. At alam niyo malungkot mga kapatid, kung basahon mo ang next verse, itong kanyang anak sa labas na si Abimelech, kumbaga bastardo, sa anak niya na concubine, nung lumaki na sila at namatay na si Gideon, wala na, pinagpapatay niya, dimasakir niya ang 70 na kapatid. Kaya takot siya maging rival na hindi pa pa sa kanya, kaya nag-decide siya na siya maging hari. So ang ginawa niya, pinamasakir niya ang 70 na kanyang mga kapatid, mga half-brother. Lalaki, babae, pinagpapatay niya lahat. Wala siyang itinira. Ganon siya kawiki. Si Abimelech. Bakit? Kapatid, sapagkat walang good example ang tatay niya nag-ipamana sa kanila. Kaya magulang, malaki ang papel natin. Kaya kung ano tayo ngayon, pwede yan, tinitingnan tayo ng ating mga anak. Tinitingnan tayo ng next generation. Imagine mo ba, wala kang tinira, si Binti, imasakin mo. Basahin mo ang Bible, andyan lahat. Imasakin mo. Why? Because Gideon, he failed to live a separated life. Meron siyang tinatawag, Brad, concubine. Ang concubine ang una, hindi lang ito isa. Aristotle, tingin tayo sandali dito. Meron siyang tinatawag harem, member of harem. Yung harem, pinakababa yan, 15 ka babae. Harem. Tapos yung harem na yan, on-call yan sila. Nandun sa palas, may isang kwarto na doon lang sila. Tapos kung sino yung tatawagin doon, mag-report, ting-ting. Uy, paratawag ka ni Sir. Ikaw, report ka. The following day, iba naman ting-ting. O report naman another. Yun ang natawag concubine, harem. At yan ba ang buhay ni Gideon? Meron siyang harem, sinuwi-dibe. I-practice, aside ba meron siyang polygamy, maraming asawa, ligan, pagpalagay natin ligan, meron pa rin siyang concubine. Kapatid, so sabi dito, there is what? He failed to live a life of separation. He lived a life of separation. That's why sabi ng book of Exodus, ito yung warning before we close. Amen? Nandiyan tayo? Maliwanag po ang Bible. Exodus 34. Exodus 34. Sabi ng Bible, verse number chapter 34. Chapter 34. Look at verse 10. 34 verse number 10. And he said, Behold, I make a covenant before all the people. I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. 11. Observe thou that which I commanded this day, behold, I drive out before thee the Amorite, the Canaanite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Take heed to thyself, lest thou make, take note this word, lest thou make a covenant or agreement with the inhabitants of the land. Doon sa mga tao na yan, baka makipag-agree ka, baka makipag-alyansa ka sa kanila. Sinabi ng Diyos sa bansang Israel, umiwas ka with the inhabitants of the land, whither thou goest, saan ka man pupunta, lest it be for a snare, magiging patibok ito in the midst of thee. But sabi ng Bible 13, but he shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a-whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and call thee, and thou eat of his sacrifice. 16. And thou take of their daughters, ito, at kukunin mo ang kanilang mga anak na babae, para sa iyong anak, and to thy sons, and their daughters, at yung anak mo, go a-whoring after their gods, and make thy sons go a-whoring after their gods. Sabi ng Bible, thou shalt make thee no molten god. So ito yung warning na dapat iwasan yung tinatawag mixed marriages.
kayo ng mga Israelite, huwag kayong kukuha ng mga lalaki doon sa ibang tribo para sa inyong anak na babae o kayo ng mga anak niyo na lalaki, iwasan ninyo na magkuha ng mga anak na babae doon sa mga tao na yan, mga Jebusite, Perizzite, Hivite, ano ba yun, mga bite. Ayan, i-bite ka talaga. Bawal! Sabi ng Bible, huwag kayong makipag-intermarriage kaya magkaroon kayo ng problema someday. Hindi yan anak ng Diyos. Hindi yan katulad ninyo. Hindi yan ninyo katribo. So, pinagbabawal din ng Panginoon. And that's why the same today. Amen? Na kung Christian ka, lalo na Baptist ka, maghanap ka ng Philo Baptist. At hindi lang basta-basta Baptist. Baptist na faithful. Baptist na solid. Baptist na matino. Kahit hindi lahat Baptist ngayon ba? Matino. Faithful. Amen, mga babae? Pag maghanap kayo someday ng prospect, yung tiger, yung giver, yung soul winner, yung prayerful, hindi lang basta-basta Baptist. Amen, mga babae? Kasi pitong-pitong, tanaw kayo karoon. Amen, pastor, amen. Tuwaluhan ka na may plano. Amen, mga lalaki? Amen, Rap? Pag-sure ba? Bawal talaga ang unbeliever. And be ye not unequally yoked together with unbeliever. Makinig yung people. Pagkaroon ka talaga problema pag di mo ito susundin. Marami ngayong Christian nag-suffer sa marriage life nila. Na-sacrifice, na-struggle sila sapagkat ang kanilang partner unsaved. Hindi Baptist. Simpa-simpa naman gasto. Ay ko yun! Sige, simba. Tapos dahil ka mo amon-amon na. Sa amon-amon pare, may kaobliga mo. Hindi lang sa atak mo. Sila to, iba ba ta? Kasunod na sa Bible mo. Amo na para wala problema, sunod na sa Bible. Hindi ka may bibig ng gusto. Kasi pa, pastor ba? Ay, kasi pa. Yung mga gusto. Kaparami. May pagkakaya pa yung gusto. Birisik. Dumuro manabi, balaga na hindi gani. Kapag uluyag ka lang, hindi mo na nag-ibasket. Napagin pwede kay Baptist ko. Kapag hindi ako Baptist, ano pa yung sa among tribo? Sorry, Mr. Pampo ka pa. Ano ko pa Baptist na rin? Di ba pa-enjoy ang people? Kung si sa agad ang motibo, kaya hindi talaga simba-simba tungod. Dali na magpabaptis-baptis, dali na magpabautismo, dali na magpabayaw-bayaw. Pero pila ka, abutan na isa katuig, bataan mong tunay ang kulon. Kapin pa kung mag-asawakay na kamo. Utod, ayaw magpa-inoy. Kaya ang yawa, ang aton mga magulang, sinatong mga tao, ninunong na iduyan ni Satan. That's why kami mga abyan, mag-inuway Satan. Sunod sa Bible, para wala struggling. Halaga ang kalipay. Pagkita ang Kristuhanon, matutog ng pangalagad sa Ginoo. Amen? Ang binat kanikwa niya. Mga utod, hindi namin ang ending sa life ni Gideon. Why? He lived an inconsistent life. Hindi siya naging inconsistent. Hindi niya nasunod. Tuloy-tuloy kapatid. Lumiko siya, nalihis siya, at hindi maganda ang kanyang ending. Ang resulta, mga kapatid, magulo ang pamilya ni Gideon. Pinagpapatay niya ang kanyang mga kapatid. Bakit? Nag-failure ang tatay. Kaya mga tatay, malaki ang papel po natin. Nagagampanan na ating mag-guide ang ating mga anak sa Panginoon. Amen? I hope and pray na meron tayong lesson about the life of Gideon. May good side, but mga kapatid, there is also a bad side sa life. Sana maging lesson natin, maging meron natin ang life of Gideon. Amen? May mga po. Every head bow, every eye closed, tayo tayo. Ang maraming Diyos, Panginoon, maraming salamat ngayong hapon. Salamat sa mensahe, salamat sa warning na aming natanggap.
Lord, dapat kaming umiwas sa mga bagay